Jay Mauson sa mga kababayan, yung kilala ninyong broadcaster na ang consultancy fee 1 million siya isip. Bakit niya may mauna na Mr. Marabida si Jason sa pro-China din. Galit na galit po dahil sa patong na 1 million sa ulo po ni Pacquiao at dahil sa announcement mismo na pinalabas ni DILG Secretary Benhur Abalos na nagpa-press con po, kinulayan po ng politika. Pinapalabas mga kababayan. Nagpapagal mga malita at magtabagay sa mga Israeli opinion pa at paglalantad sa katutuhan. What you see is what you get. Unisan. Ni Jay Mausonza na nagpapasikat lang si Abalos kasi tatakbong senador. Tatakbo pong senador. At dati na pong sikat si Benhur Abalos. Matagal na. Diba? Ang pamilya Abalos po, dati nang sikat. Tagal na nila sa gobyerno. Una yung tatay, si Benjamin Abalos. Sikat na sikat yon at ngayon incumbent mayor. At itong si Benhur Abalos, mga kababayan, yung anak. So hindi naman kailangang magpasikat. At itong paglagay ng patong po na 10 million, that is unnecessary, It is necessary. Kasi tama yung statement po ni Abalos. Kung naniniwalaan niya kayo na hindi kayo nagkasala, hindi kayo guilty, then you have to face the music. Harapin niya ninyo yung kaso. So bakit kasi nagtatago? Di ba may kasabihan po tayo, flight is a sign of guilt. Bakit niya Mr. Maravillas? Lumipad na. Hindi naman siguro mga kababayan lumipad kasi nababantayan po yung mga airports natin. Mahigpit yung pagbabantay ng ating mga authorities. Ang ibig sabihin natin ng flight, yung pagtatago po, umiwas sa batas. Pag umiiwas ka sa batas, ayaw mong harapin ang mga asunto. Ang ibig sabihin niya, that is a sign of guilt. Tingnan ninyo yung mga Marcoses po. Inarap nila, hindi sila tumakas. Inarap nila yung 938 cases all throughout the world. At sabi nga natin, si Dilima po, tingnan ninyo, hinarap niya, nagpakulong pa. Then na found out mga kababayan kasi naniniwala siya, hindi siya guilty. Napatunayan ng husgado. Na-dismiss yung 3 kaso na final po ni Maudigs. You see? So in the same way, dapat ganon ang ginagawa po ni Pacquiao. So ito, mga kababayan, yung statement ni Jason Sa. Ayan o. Sabi niya rito, ito ay isang vilification campaign against Pastor Kibuloy para sumikat itong isang gustong tumakbo bilang senador. Jason Sa inilabas ng DILG na wanted poster ni Pastor Kibuloy. Maliwanag pa niya sa sikat ng araw yan, pari-parihong istorya, word for word, verbatim yung mga nilalabas or verbatim yung mga inilalabas na istorya sa mga dyaryo, radyo at telebisyon. So hindi pwedeng enterprise story ito. Iisa ang picture na ginagamit, iisa ang poster na ginagamit. Siyempre ganun. Kailangan iba-ibang picture. Para yan sa pagkandidato mga kababayan for immediate recall, madaling matandaan yung mukha. Dapat iisa lang. Isang tingin mo pa lang, alam mo na, hindi yung iba-ibang picture ang gagamitin. Dapat isa lang. So, anong problema niyo doon? Di ba? So, ito ay isang vilification campaign against Pastor Kibuloy para sumikat itong gustong tumakbo bilang senador. Hindi naman po kailangan i-vilify pa si Pastor Kibuloy. Kasi, dati nang nasira yung kanyang pangalan, kahit nung wala pa siyang kaso rito sa Pilipinas. Kasi sa Amerika pa lang po, sira na. May kaso siya sa FBI. Tama? At ang tama niyang dapat na gawin ay harapin yung kanyang asunto para yung sinasabing paninira sa kanya, maitama po, malinis yung kanyang pangalan. Pero habang siyang nagtatago, iniiwasan niyang sagutin yung mga kaso, be it in court or in the Senate or in Congress, maniniwala yung tao na
yung mga mamamayang Pilipino maniniwala na talagang guilty siya. Kasi kung hindi guilty ang tao, tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pamilya Marcoses at si Dilima, kailangang harapin. Sila hinarap nila eh. O ngayon, nalinis yung pangalan ng mga Marcoses. So nakabalik sila sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa posisyon, di ba? And I think si Dilima, pag tumakbong senador, baka iboto po manalong muli sa pagkasenador. Kasi napatunayan niya in court, nagawa-gawa man lang talaga pala ni Maudigs yung kasong final sa kanya. Tama? Itong si Jason sa tumanda ng broadcaster, imbes gumanda yung pananaw sa buhay, naging liko. Di ba? So sabi niya rito, na hanggang ngayon, hindi pa niya maipaliwanag ang kapal-kapakanang kunwari ay na checkpoint na drugs na bilyon-bilyon kuno, na hanggang ngayon hindi pa malinaw kung nasaan na ang driver at saan na tinago. Mukhang ito rin yung tao na mastermind doon sa illegal rage na ginawa sa KOGC Properties, sabi po ni Jason sa. Yan naman kung halimbawa utos yun ni DILG Secretary Binor Abalos, yung raid. Itama naman po na dapat mga ilang batalyon ang ni-raid po, Kingdom. Tama? Baliktad nga yung nangyari doon eh. Yung mga polis, yung binumba ng tubig, saan ka nakakita noon? Na yung raiding team, binubumba po ng bombero na pag-ari yata yun ni Pacquiao. You see? Pero walang nasaktan, mga kababayan. Kung sa panahon nga ni Maudigs ito, kalaban sa politika, baka shoot to kill order na itong si Pacquiao. Pero hindi yan gawain ng ating administrasyon. Panahon po ni Maudigs, yung mga suspected
drug couriers, hindi na nakaabot sa korte po. Sentensyado agad during the operation because of the tukang-tukang, ejiki. Pero wala kayong reklamo. Pero tingnan ninyo, challenge ni Pacquiao, mga kababayan, yung ating gobyerno, yung Senado, challenge niya na i-file niya ninyo yung DOJ, challenge niya. I-file niya ninyo yung kaso sa korte. Pero dyan na niya sa Senado. Hindi ako mag-attend kasi hindi man na niya yan yung proper forum. Isampaan niya ninyo sa proper forum. Ngayon, kinol ng DOJ po. Sinampa yung kaso. Asa na ngayon si Pacquiao? Biglang nag-disappear. Di ba? Mga kababayan, yan ang masama sa inyo. Pero gusto ninyong malinis. Sino man ang maglilinis niyan kung hindi usgado? At hindi malilinis ang kanyang pangalan pag hindi siya sumuko. So magiging puganti siya. And in fact, declared na siya as fugitive from justice, mga kababayan. Pinag-aabol ng batas. Pati nga si, pwedeng pinag-aaralan na po yung kaso. Si Maudix, kasi nagsabi siya. Alam niya daw kung nasaan si Pacquiao. Pero anya secret. O ngayon, nag-react yung PNP. Hindi niya maaari ang ganyan. That is obstruction of justice, sabi ni PNP Director General Marbil. Sabi po ni Abalos, ang batas niya ay batas. Abalos urges Kibuloy to surrender. In a press conference with the Philippine National Police, Monday, July 8, Abalos said, private citizens have pulled a 10 million pesos reward for anyone who can provide information leading to the arrest of Kibuloy, who is wanted for sexual abuse and human trafficking. His co-accused, Crescente Pauline, and Ingrid Cañada, Silvia Simanes, and Jacqueline Roy each have 1 million pesos bounty. So bali 15 million po ang nakapatong sa kanila. 10 million kay Pacquiao, tig 1 milyon sa sino mang makapagturo sa mga kasama ni Pacquiao. Kung talagang wala po kayong kasalanan, Pastor, mariyon tayong tinatawag na korte, sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin na po natin ang akusasyon kamukha ng ginawa ng ibang ordinaryong tao. Dapat ganon ang mangyari. Pero sa nangyayaring ito, parang tinatapakan ang sistema ng pamahalaan. Parang niyuyurakan magsiserve ka ng waran para ikaw na pa ang masama, hindi ba? Basta, simple lang, ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot, at iyan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Tapos, sasabihin ni Jason sa mga kababayan, pasikat lang daw po. Nagtatrabaho yung tao. Pag hindi magtrabaho, nagmaayos si Binor Abalos, titirahin ninyo. Lalo kung hindi ninyo kaalyado ang akusado, sasabihin ninyo pabaya sa trabaho. Ngayon na nagtatrabaho, kaalyado ninyo yung hinahabol, ang tawag ninyo pasikat. What? Sana lang po lulugar yung ating mga authorities. Pagkatapos dumipensa ngayon yung mga kaalyado ni Maudix. Kesyo, joke lang daw yung sinabi ni Maudix. Mga kababayan na alam niya kung nasaan si Pacquiao, kaya lang secret. Kasi nga, gustong kasuhan ng PNP si Maudix. Yan ang problema sa inyo Pinaglalaroan ninyo ang batas. Pinaglalaroan ninyo ang ating mga authorities. Ayan man lang po, mga kababayan na ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.